Well, hello and magandang tanghali po sa inyong lahat. Dito naman po tayo sa ating pinakatampok po na video. Ang tanong po, ang tampok sa video ito, dapat bang sumuko? Yan po ang ating pag-uusapan sa ating pong video ngayon. So, lalo po sa ganitong pagkakataon, mahirap po ang ating buhay. Kaya lahat halos ng pamilya, iba ay nawawalan po ng pag-asa. Pero sa ating pong video po ngayon ay meron po akong advice na sadya pong aking ilalahad para na sa gayon ay maging inspirasyon po sa ating buhay. So una sa lahat, kapag kami mga pagkakataong nahihirapan tayo, hindi natin alam ang gagawin, siyempre una sa lahat huwag tayo agad magpa-panic mode. Lalo na po kasi minsan nagkakaroon tayo ng depression sa ating sarili kapag nagkakaroon tayo ng ganong kaisipan. Huwag tayo agad magkaroon ng tinatawag na panic mode. Yung panic mode kasi yung para bang nagugula ng isipan mo. Totoo po, nangyayari sa ating buhay yan. Lalo na sa pagkakataong ito na halos talagang napakahirap po ng buhay. So, ibig sabihin, hindi lang naman tayo ang may problema. Marami rin naman din pong iba na mas may problema po sa atin. So, atin pong paglabanan yan. No? Huwag tayo mawala ng pag-asa. Una, sa Diyos natin ilagak ang lahat ng ating pag-asa. Kasi siya lang naman po yung makakatulong sa atin, guys. So, sa akin pong video, kaya ako naman po ito nilalahad. Hindi naman din po ako professional. Pero sa akin, isineshare ko lang po sa inyo yung dapat po natin gawin sa ating buhay. Lalo na't may kinalaman po yan sa ating pong pamilya. So guys, yun po yung una kong advice. Huwag pong magpa-panic mode. At ikalawa pong advice ko naman, kapag may mga sandaling worse ka na, halos yung iba po ay nagkakaroon po ng tinatawag nating nawawala na po ng pag-asa. Opo. Nawawala na po ng pag-asa. At the same time, halos yung iba po ay nagkakaroon po ng depresyon sa sarili. Halos lugmok na lang po sa bahay. Hindi na po niya alam yung gagawin. Kaya sana po huwag tayong mawalan ng pag-asa. Yun po yung aking kalawang advice. Huwag pong mawalan ng pag-asa. Kasi andyan lang naman yung ating kaibigan, yung ating Panginoong Diyos. Kaya po dapat pagkaroon tayo ng pagpapatibay sa ating Panginoong Diyos. Lagi tayong magpe-pray para at the same time, lahat po ng ating ginagawa maalala rin po ng ating Panginoong Diyos. Higit sa lahat, ikatlo po, ang gagawin po natin para at least magkaroon tayo ng chance sa buhay, magkaroon tayo ng tinatawag po na meditation. So yung meditation po, isang magandang pagkakataon yan, no? Na dapat doon tayo sa tahimik na lugar na walang makakaabala sa atin. So yun, makakatulong po yun para makapag-focus po tayo sa atin pong ginagawa sa araw-araw. Kasi yung meditation po, kung atin pong pag-uusapan ng meditation, yun yung isang makakapagbigay linaw sa ating kaisipan para kung ano man po yung gumugulo sa ating isipan, magkaroon tayo ng tinatawag na katahimikan. Ayun po. So, ang gagawin nyo lang po, magpapatugtog lang naman tayo ng mga music, no? Yung pampakalma. Po, yung pampakalma po. Yung makaka-relax lang po tayo, ganun po. Para nang sa gayon, yung ating relax mode, depende po yan sa atin kung ano Meron naman po dina-download na apps, lalo na po sa Play Store. Ayun po, pwede tayo mag-download apps doon
para higit sa lahat, magkaroon tayo ng magandang background doon sa ating ginagawang meditation. Ikatlo po, no, sa aking topic, dapat po bang sumuko? Ikatlo po, ay yung tinatawag po nating dapat pumunta lang tayo sa isang lugar kapag ka nagugula na po yung ating isipan at hindi natin maintindihan yung gagawin, medyo i-relax po natin. Katulad po ng aking nabanggit kanina. So, karugtong po yun nung aking tinatawag na meditation. So, sa meditation po kasi, iba yon. So, ito naman po, yung tinatawag nating relaxing mood naman din, magpapasyal ka lang sa mall, mag-iikot tayo, lalo na magpapahangin. Siyempre, ang advice ko po, para at least medyo maiwasan din yung gastos kung walang-wala naman talaga, kumain na lang po tayo sa loob ng bahay. Upang sagay, maiwasan din yung sobrang tukso, no, sa pagbili sa mga mall. Ayun po. Higit sa lahat, kaapat, magkaroon tayo tinatawag po na pagpunta po na sa ating church, sa simbahan or sambahan. Ayun po. So, always makikinig kung ano man po yung mga payo sa atin, lalong-lalo na po, yung po ay isang inspirational para magbigay lakas sa atin para huwag tayong sumuko. So, yun po yung aking ina-advise po sa inyo. Kasi alam nyo po, ang lahat po ng mga bagay, napag-aaralan naman po. So, kung minsan, nabablanko lang naman tayo doon sa tinatawag po natin, iniisip natin kung ano-ano. So, magpo-focus lang po tayo sa iisang bagay lamang. Opo, wag po tayong magka-focus sa maraming bagay kasi dapat isang task lang tayo, hindi naman po tayo multitask. Opo, maraming pumapasok sa ating kaisipan na iba't ibang uri ng ating gagawin. Nakakala mo para ka na pong mawawalan ng pag-asa. So, hindi naman po huli ang lahat. Opo, wag po tayo mawawalan ng pag-asa. Kasi minsan sa pagkakataong ito, sa dinami-dami po rin ng tao sa mundo, uulitin ko po, lahat naman po tayo nagtataglay po ng problema, guys. Opo, diba? May mga pagkakataon pa nga na halos umiiyak ka na mag-isa sa bahay. Hindi mo na alam po yung gagawin mo sa pang-araw-araw ng ating buhay. Pero dapat ilaban po natin yan, guys. Sa lahat po ng aking mga televiewers. Opo, ngayon lang po uli ako gagawa ng ganitong video. So, ang akin lamang pong sinasabi, ang akin pong advice sa inyo, huwag tayong susuko. Huwag din tayong madidepress. Kasi kapag na-depress tayo, paano na yung ating buhay at yung ating pamilya? Opo, nasa atin po yung bigat ng buhay. Nasa atin po ang lahat. Diba? Sa ating mga anak nakasalalay yung kanilang kinabukasan. Opo. Kaya po sa ganong malimit na sitwasyon, kami rin din naman po nahihirapan din naman. Pero pinipilit din po namin na kakayanin. May mga pagkakataon kasi tao lang po tayo, guys. Diba? Sa mga minamahal kong televiewers, tao lang din po minsan nangihina rin. Nawawalan din po ng pag-asa. So, kumbaga, ilaban lang po natin yan. Darating din ang panahon na kapag nilaban po natin yan, guys, talaga naman tiyak, magiging tumpak yung ating buhay. Opo. Kaya dapat, sa pagkakataong yon, kailangan lumaban lang tayo, no? Sabi nga ng kanta kung kailangan mo, tibay ng loob, kung mayroon pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Yun. Yun yung kanta na yun. So, may liwanag na mamamasdan kapag ka ilalaban mo yung buhay, guys. Opo. So, ina-advise ko po kayo regarding po sa mga ganong sitwasyon. Higit sa lahat, bibigyan ko pa rin po kayo ng tips, di ba? Dapat po, kapag may mga sandali na halos hindi na po natin kaya,
yung ating buhay, siyempre, ang gagawin lang natin, manahimik lamang tayo. Kumbaga, magmuni-muni lang muna. Kung ano yung nasa ating isipan, ikakalma lang natin ang ating sarili. Oo. Kasi kapag ikaw kasi sumugod ka agad siyempre, magkakaroon po ng pagkagulo sa ating kaisipan. Hanggang sa kung ano-ano na ipapasok doon. So, ang aking pong advice, guys, magkaroon tayo ng tinatawag na pagiging kalmado. Kalmado lang. Minsan totoo, sa amin pong pamilya, nangyayari din yan. Yung ganyang uri ng ng pagkakataon. Minsan halos mga iba, napapasigaw pa nga. Oo. Dahil sa sobrang depressed, di mo na alam, nagwawala ka na. Diba? Yun. Tsaka wag natin dadaanin sa tinatawag nating gumamit ng ipinagbabawal na gamot. Opo. Kasi kapag gumamit tayo ng ipinagbabawal na gamot, masisira lalo yung ating buhay. Opo. Kasi yun po ang isa sa dapat nating paglaanan po ng ating buhay. Sige po, salamat. Thanks for watching at magandang tanghali po sa inyong lahat.